Para po malaman na po natin ang inaasahan lagay ng panahon para po sa araw na ito, makakasama po natin si Miss Connie Darivas, sa weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Miss Darivas. Yes, good morning din sa iyo, Omar. Miss Darivas, ano na po bang update natin dito po sa binabantayan po natin na dalawang low pressure area sa loob ng ating area of responsibility? At ano po ba yung mga possible scenarios na posible po mangyari po dito sa mga susunod na oras? Yung dalawang low pressure area ay patuloy pa rin nating minomonitor. Yung isa po nasa 190 kilometers kanluran ng Iba Zambales at inaasahan po natin lalabas ito within the next 24 hours. At yung isa naman po nandito sa may 690 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora, at inaasahan po natin itong low pressure area na ito ay pataas po, pa northward, papuntang Japan, at posible po magiging bagyo ito bago lumabas or pag nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay, so ayan po, nalaman na po natin ang updates tungkol po dito sa mga low pressure area. Yung isa pong low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa, posible na ito po ay makalabasan ng ating PAR within 24 hours. Pero yung nasa silangan naman ay patuloy po nating babantayan. Posible po itong gumalaw pa northward at malaki rin po yung chance na ito po ay maging isang ganap na bagyo. Kaya patuloy po kayong tumutok. Dito lang po yan sa Panahon TV. At Miss Darivas, ito naman po ano pong inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes. Meron po bang direktang epekto itong low pressure area na nasa silangang bahagi ng ating bansa? At yan nga po, ano po bang nilalaman ng ating 5 a.m. weather forecast? Ayun po, low pressure area dito sa may kanluran po ng Iba Zambales. Ayun po nagdudulot mga paulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Kabikulan. Samantala ito naman nasa silangan bahagi, yun naman po ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa may Kabisayaan at sa Northern Mindanao, kasama po ang Caraga. So ayan po mga kababayan, nalaman po natin pareho pong merong epekto ito nga dalawang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya make sure kayo po ay tumutok sa mga susunod na oras para po malaman po natin yung mga abiso na ilalabas ng Pag-asa. At Miss Darivas, ito naman po, ano po ba dahilan bakit po halos sunod-sunod na naman yung pagkakabuo ng low pressure area dito sa ating PAR? Normal lang po ba na halos kada linggo ay meron po tayong binabantayan na weather disturbance? Normal naman po dahil nasa tagbagyo po tayo or season po na maraming nabubuong bagyo, July, August, September, at inaasahan po natin na dapat meron tayong 3 hanggang 4 na bagyo for the month of August. Pero sa nakikita po natin or sa mga nangyayari po, halos puro low pressure area lang po at hindi siya natutuloy na bagyo. So normal po yun na marami tayong mga low pressure area dahil season po ng bagyo ngayon. Ay nabigyan naman po ni Ms. Darivas na normal lamang na tayo po ay nagbabantay halos kada linggo po nito mga sama ng panahon. Kaya ang maganda po nating gawin ay tayo po ay mag-monitor ng mabuti kasama po ang Pag-asa at ganun din ang Panahon TV. At Ms. Darivas, inaasahan po ba natin na palalakasin ng mga low pressure area itong ating southwest monsoon o yung hanging habagat na medyo matagal na rin po nating hindi nararamdaman dito po sa loob ng ating PAR? Ayun pong nasa kanan na nasa kaliwa na low pressure area, wala po itong epekto na hindi siya nag-enhance ng habagat. Pero itong nasa kanan, kung mag-intensify po ito or lalakas, posibleng hahatak or mag-enhance ito ng southwest monsoon or habagat. Pero sa ngayon po, hatak-hatak niya pa rin yung southwesterly wind, pero mahina lang siya, so hindi niya na-enhance. At Ms. Darivas, panghuling katanungan na lamang po, bakit po ba itong ating bansa o dito po sa Pilipinas ay prone tayo to low pressure area or tropical cyclones? Maaari po ba nating ipaliwanag sa ating mga manonood ang tungkol dito sa Northwest Pacific region at yung iba pang areas of formation for tropical cyclones? Makikita po natin ang Pilipinas nasa malapit po siya sa Pacific Ocean. So nasa tropics po tayo at ito ay located sa Northwest Pacific. So ang Pacific Ocean po, doon po nag-uumpisa ang mga low pressure area or mga weather system natin, doon nabubuo ang mga bagyo. Kaya yun po ang dahilan kaya marami tayong nararanasan or nabubuong bagyo kumpara po sa ibang bansa.
Ayan po, naging malino na rin po sa ating lahat at dagdag kaalaman po no, kung bakit tayo nga ba ay prone sa mga bagyo o low pressure area dito sa ating part. Dahil nga po tayo ay kabilang dito po sa area ditawag po natin na Northwest Pacific Region. So dito po talaga madalas nabubuo yung mga sama ng panahon dahil nga po nandito rin yung Pacific Ocean na favorable talaga para po sa formation ng weather disturbance. So ayan po, maraming salamat po Ms. Connie Daribas sa maraming impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman para sa ating mga manonood.